Magandang araw sa ating lahat. Maligayang pagbabalik sa ating vlog. Ako nga po pala si Hanife Laguna at ating tatalakayin ang mga bagong terminolohiya sa Tagalog na makakatulong sa inyo upang mas maunawaan natin ang ating wika. Ang unang salita ay culinary o mas kilala sa atin bilang lutoria. Mula sa luto at sining sa art of cooking. Pangalawa, nutrisyon, kainikasan. Kain plus kalikasan, natural science of eating. Pangatlo, balanced diet o sa atin ay timpisgawin. Timpla plus sigawin. Katawan balance ng body intake. Pang-apat ay food preservation o sa atin ay pagkain latag. Pagkain plus latag, laying, keeping food safe. Panglima ay sanitation or kalinis sanay. Kalinisan plus sanay, trained cleanliness system. At ito naman ang pang-anim na terminolohiya. Sustainability o tinatawag sa atin na tagalikha, tatagal plus likha, or lasting creation. Ikapito, textiles o hiblang katha. Hibla plus katha, threads woven into cloth. Pangwalo na terminolohiya, embroidery o tinatawag sa atin na bordang likha. Borda plus likha or creative stitching. Pangsyam na terminolohiya, tailoring o tinatawag sa atin na tabas likha. Tabas plus likha or art of cutting and sewing clothes. Ang labing-isang terminolohiya ay interior design o loob-anyo. Loob plus anyo ay inner from style of home. Ang labing-dalawang terminolohiya ay child development o batang hubog. Bata at hubog ay ibig sabihin ay shaping a child's growth. Ikalabing-tatlo, parenting o magulang gabay. Magulang at gabay, ibig sabihin ay guidance of parents. Ikalabing-apat na terminolohiya, family planning o pamilya yukto. Pamilya at layukto o plan, ibig sabihin ay family plans. Ikalabing-limang terminolohiya, household management, tahanan likha, tahanan at likha, organized running of home. Ikalabing-anim na terminolohiya, entrepreneurship o hanap buhay likha. Hanap buhay plus likha ay creative livelihood. Ikalabing-pitong terminolohiya, budgeting o salaping tantiya. Salapi plus tantiya ay estimating money use. Ikalabing-walong terminolohiya, consumerism o tagagamit kilos. Tagagamit plus kilos ay behavior of consumers. Ikalabing-siyam na terminolohiya ay home gardening o halaman tahanan. Halaman plus tahanan ay house gardening.
Ika-20 terminolohiya ay time management o oralasanan. Oras plus salanan ay arranging time. Oras lanasan o time management. Ginagamit ko ang oras lanasan para matapos ko ang gawain sa tamang oras. Tahanan o home gardening. May maliit kaming halang tahanan sa likod ng bahay kung saan kami nagtatanim ng kamatis at okra. Sa Batang Kubo, natutunan namin kung paano umunlad ang isip at damdamin ng mga bata. Maglunggabay o parenting.
Ang maglunggabay ay ang paraan ng mga magulang na paghubog at paggabay sa kanilang anak. Pamilya Yokto or Family Planning. Sa Pamilya Yokto, natutunan namin ang kahalagahan ng tamang pagpaplano ng pamilya. Tahanalika o Household Management. Pinamalas ni Mama ang tahanalika na maayos niyang pamamahalaan sa aming bahay. Lubani or Interior Design. Pinaganda namin ang aming silid sa pamamagitan ng lubani, ang sining na maayos na loob ng tahanan. Buhay likha o entrepreneurship. Gamit ang hanap buhay likha, nakagawa kami ng sariling produkto ng aming ipinagbibili. Salamping Tantya or Budgeting. Sa Salamping Tantya, pinag-aaralan namin kung paano magtitimya ng gastusin sa isang linggo. Tagagamat kilos o consumerism. Ang tagagamatik kilos ay tungkol sa tamang pagdedesisyon ng mga mamimili sa pagbili ng produkto. Ginhawa sukat o ergonomics. Tinuturuan tayo ng ginwa sukat na ayusin ang ating upuan at mesa para sa komportableng pag-aaral.
ibang larangan. Mula sa Lutoria hanggang sa oras sa Lasal, gusto namang ipakita ang mayaman, ang wikang Filipino at puno ng salitang makabuluhan. Sana'y may inspirasyon na ito upang mas malalo pang mapagyamanan ang ating wika at kultura. Don't forget to like, subscribe, and share para sa mga susunod na vlog namin. Hanggang sa muli, mabuhay ang wikang Filipino! So guys, papunta na kami sa aming asan? Tagalog dyan dyan! Tagalog na! Ma-blockage yun ko basta Tagalog guys! So guys, marapit na kami sa aming paroroonan! Tatabok na kami! Tatabok tayo! Tatawid! Tatawid pala! Tatawid! May naisipan kaming laro para sa aming challenge ngayon. Maglalaro kami ng Junior Pinoy Henyo. Hello, sir. Good afternoon. Good morning. Good morning, sir. Sir. Kasi, sir. At magsisimula na ang aming laro. Unang salita. Ito ay likha ng kamay na may kasamang sipag, tiyaga at konting dasal na sana mabenta. Pagtatay. 5, No? 4, DJ! 3, 2, Handicraft. next. Ayun! 2, 3, go! Ito ay abilidad na gawain parang walang nangyari ang punit na tela. 5, Hindi. 4. Sunod na salita. Sunod ay pinakamagandang part ng pagkain, parang happy ending ng isang teleserye. 5, Gaya maduduan mo eh. Next! Sikat na ako maduduan. Pinaka-common na love language ng mga Filipino. 5, Sir, naging mo. Go. Mahiwagang blank na nagdidesisyon kung good hair day ka o hindi. Wow! 5, Yung taong kahit simpleng t-shirt nagbukang runway. 5, Yay! Platong nagpa-level up dito, nagiging bida ang itlog at tuyo. 5, Hindi! 4, 3, 2, 1. Ito ay isang talaan para sa gastusin. Hindi. 5, 4, 3, 2, 1. Ginagamit ito upang komunikasyon sa iba't ibang grupo ng lugar sa mundo. 5, 4, Cellphone? Next! One, to get set. Ready, go. Kumukuha tayo dito ng resistensya. 5, No. 4, No. 3, 2, 1.
Bye!